Hindi na ako mag-open ng projector. Kasi pa-flash dito sa screen. Memorize ko kasi yung part ko. No? Ayan. Naka-video na pala kayo. Kaya dapat, pag nakaupo ka dyan, yung face mo, talagang ano, parang masayahin ka. Oh. Naka-smiling face. Kasi bakit? Pag nakita ka ng mahal mo sa buhay, nagpidos ka na, sasabihin, ano ba yan? Nagpidos na kahit dito sa atin pa lang, nasa probinsya pa lang. Lagi lang mabigat ang mukha. Puro lang problema. Ayan na, paalis na. Problema pa rin. Oh, pero pagdating talaga sa part ko, lahat naka-smile na. Naka-smiling face na lahat. Lahat ng malungkot, nagiging masaya. Lahat ng gutom, busog. Kumain na ba kayo? Hindi Hindi pa. Hindi kayo pinakain? Hindi. Bakit daw? Bawal yung hindi pa kainin ah. Ay, hinintay ka oh. Halatado. Mahilig to mang libre. Okay, mahilig mong libre. Okay, sa mga hindi makita dyan, mamaya silip na lang kayo dito. Sabi nyo, hi. No, kasi maganda, remembrance ko to eh. No? Remembrance ko, remembrance mo. Okay. Gusto nyo ba naman pangalan nyo? Pangalan? Okay, ito pangalan ko ma'am. Nakaready na? Okay. Ma'am, dito talagang kunting tiis lang. Nawawala din yung pagod mo. Okay, pangalan ko. Kadalasan kasi nagpakilala ako. Hindi naman ako ang pangalan ko. Nagtataka ako. Okay, are you ready? Ito na pangalan ko, may ballpen. Tingnan natin itong isulat nyo. Ito pangalan ko, Pilaring Mrs. Sam Carbosa, na kami papinos, Monday to Saturday. Dati tirong na kami, ay balik na tanong, Mrs. Sam, kaya na dahil sa harap ko ng mga services para sa inyo. Ay balik na tanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot. Ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa akin. Magbabalik. Isulat mo hindi. Hindi. Sir, alam mo ba, sir? Magtanong lang ako. Nagsulat mo hindi. Huwag mo ako. Okay. Ano gusto mo ma'am? Mabilisan o matagalan? Sir, pag sinabi ko bang autistic ako, Ami. Dito mayroong cubicle kami dito para sa... Okay. Ano gusto mo ma'am? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Ay, dito sa rapido. Grabe. Pero man, pag nagkabulan tayo, makabol kayo sa akin. Hindi. Okay! Yan ang gusto ko. Maganda pag tumawa. Pag malaka. Ma'am, kamusta kayo dyan? Parang malungkot. Kararating nyo lang, ma'am. Okay, kararating nyo lang. Magpilos kayo. Okay. Akala ko si tagahuwan eh. Kaya sabi ko, pag tagahuwan ko, mamaya, kunin ko ang pangalan mo kasi pag may problema, tatambakan ko ng problema. Hindi ka tagawa, ma'am. Agency, anong agency mo, ma'am? Almana. Thank you, ma'am. Ma'am, okay lang kayo? Marinig niyo ako? Kasi mamaya, bigayan ng certificate. Dito unahin sa harapan. No? Within 3 minutes! Dapat maubos ng certificate. May nasalot pala ng ano country. Ano to? nakalain ko ba? Eh, kamusta ka dyan? Okay lang? Okay lang? Nasalot? Okay lang, okay. Hindi ako marinig. Makita niya na ako, no? Yan! Unahin sa harapan, 3 minutes, hindi pa natapos ang bigyan ng certificate. Yung nasa nakuran, balik na lang kinabukasan. Daming bakante dito na. Ma'am, meron dito. Oh, ma'am. Kayo dalawa, okay lang sa inyo? Diyan lang kayo? Okay lang kayo? Basta sigurado, ma'am, ha? Okay. Ngayon, tuloy-tuloy. Sam Carbosa ng Amipa Pilos. Magtatanong lang, sino mga first, mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas. 10. Sino ang mga first timers? Taas yung mga kamay. 11. 11. Sabi ng iba,
Ang bilis niya magbilang. Kasi, nung mag-aaral ako, favorite subject ko is math. Kaya, isang ganun ko lang alam ko na. 10 plus 11, 21. Tama? 21 ba kami? Hindi. Plus 10. 31. Okay! Ngayon, ang bilis ko magsalita. Pasensya na kayo ha. Ngayon, ganito. Alam mo kadalasan, pag nagkuha dito sa akin ng video, viral agad. Yung ano niya, Facebook. Okay! Ngayon, actually, mas marami ang 11 compare sa 10, tama? Kaya mas marami ang first timers compare sa ex-abroad. Okay, magtatanong lang. Lahat ba meron kayong natutunan doon sa sinabi ni Mang Sandra rin kanina may natutunan naman? Meron. Meron? Nabanggit ba sa inyo? Doon, yung sinasabi, pag nahuli ka, naglalakad, may kasamang babae o lalaki o boyfriend na walang marriage contract, mahuli ka, hulihin ka ng pulis at maaari ka makulong, nabanggit ba hindi? Hindi. Nasabi ba na pag nagkulong ka, may ka-akibat pa na latigo tuwing Friday? Nasabi? Hindi rin. Okay. Nung pag tinitigan mo lang ang isang sa mata, eye to eye contact, kahit sino diyan, pwede kang makasuhan kung mahuli din, makulong? Bawal din. Tama? Oo. Nabanggit kanina hindi. Maraming do's and don'ts na hindi nabanggit ni Ma'am Sandra din. Kasi bakit? Ang pidos dapat, supposed to be, ang pidos is 6 hours. Kaya maraming speaker dito, ginawa lang 2, 3 to 4 hours. Swerte kayo, dito kayo nagpidos sa building na to. Maraming speakers, makauwi kayo maaga. Kung doon kayo nagpidos sa akin sa Makati, hanggang alas 6 ka bago makauwi. Iko-consume ko yung sinasabi ng uwan, 6 hours. Pero swerte nyo, nandito kayo. Ex-abroad. I-share nyo mamaya, pag natanong ko, sagot kayo ha, pag tinatanong ko kayo mga ex-abroad ha, iparinig nyo sa mga first timers. No? Pag nagtanong ako, dapat malaman nila, anong naging karanasan nyo, anong naramdaman nyo nung nasa labas kayo ng bansa. Sabihin nyo kung ano ang totoo. Magtatanong lang, ex-abroad, masarap ba buhay OFW hindi? Hindi. First timers, narinig nyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi. Hindi. Sabi ng mga first timers, hirap no? Yung iba, nung marinig, na hindi pala masarap. Minsan, nagbubulungan na. Tuloy ka pa ba? No? Dahil kasi masarap buhay ng FW eh. Di ba? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Ma'am, first time yung ex-abroad. Ex-abroad. Saan ka nagpidos noon? Hindi mo na matandaan. Ilang taon ka sa labas ng bansa? 6 years. May 20 years? 10 years. 10 years! 15 years. Meron? Ma'am, kumusta naman? Nagpidos ka rin noon? Saan ka nagpidos noon? Makati at Sa Makati. 2004. 2004! Ma'am, ikaw saan ka nagpidos? Sa Maymarat, 2014. 2014. Kayo ma'am? Hindi mo na matandaan. Sa pinagpidosan nyo, nakita niyo ba ako doon? Ha? Hindi! Tama! Kasi wala naman talaga ako doon. Ano? Hindi kayo. Wala ako doon. Kaya hindi niyo ako nakita doon. Tama? Ngayon niyo ako nakita kasi nandito ako ngayon. Okay. Ma'am, mahirap. Hindi lang sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero sobrang sakit. OFW. Seryosohan to. Walang binanggit na masama doon. Tama? Kaya lang hindi ko ay mapigilan tumawa. Sige, tawa na kayo ng tawa. Ma'am, naranasan mo na yung buhay na sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Naranasan mo na bang hindi pa? Naranasan? Ikaw ma'am, naranasan mo na? Hindi pa.
hindi niya pa. Ang tanong, ma'am, gusto mong maranasan? Umalis ka! Doon mo maramdaman. Umpisa pa lang, sa airport pa lang, nung ihatid ka pa lang na mahal mo sa buhay, pagpasok mo pa lang doon sa boarding gate, doon mo na umpisang maramdaman kung gaano ka hirap. Tama? Lalo na pag sumakay ka na ng plane, nag-close ng door, unti-unti nang umangat, hanggang pumasok doon, taas ng ulap, tapos gusto mong kumaway, hindi mo naman siya makita, silip ka ng silip, silip din siya ng silip, hindi kayo magkikita-kita. Kaya naramdaman mo ang sobrang hirap, hanggang sa pagdating mo sa labas ng bansa, no? Umpisa ka lang magtatrabaho, doon mo na mararanasan ang sobrang sakit na pakiramdam pag nakalayo ka na sa pamilya mo siya. Tama siya. Tapos, nung magtrabaho ka ng kinabukasan, no? Maramdaman mo sobrang pagod, no? Sobrang pagod, nagutom ka pa. Yung gutom na naramdaman mo doon, sobra ka sa gutom. Naranasan mo ngayon dito, tama? Ngayon, after ng work, gusto mong humingi ng pagkain sa pamilya mo. Ay wala naman sila doon. Ang gagawin mo lahat. Ikaw magluto. No? Mag-asikaso lahat para sa sarili mo. Ang tawag doon, self-service. Nagawa mo! Hanggang sa makakain ka, after mong kumain, hindi mo pa rin makalimutan ang pamilya mo. Ang naalala mo lang, tawagan sila. No? Kasi uso naman ang video call ngayon. Nung tinawagan mo, maka-video call pa, nakita ko siya. Nakita ka rin niya. Ito hindi. Pero, nung biglang mag-brown out, nawala ng signal, nawala siya. Nawala ka rin. Tama, ma'am? Totoo pinito ka hindi? Totoo. Kaya doon mo na maramdaman ang sobrang hirap at sakit. Pero, susunod na araw, ilang araw na lang, bilang na lang, matapos ang isang buwan, sahod mo na. Dumating ang punto na ikaw ay sumahod na. Binigyan mo, pinadalhan mo ang pamilya mo. Ano pakiramdam? Sobrang sarap. Yan ang ibig kong sabihin. Wala akong sinasabing masama. Sobrang sarap ng kanilang pakiramdam. Ng pakiramdam mo. Pero mas sobrang sarap ang kanilang naramdaman. Bakit? Ito na. Umpisa. Umpisa na to. Pagkatapos, trabaho, wala pang isang buwan, kinukulit ka na. Kinukulit ka na. Wala pa ng sahod. Tuloy-tuloy na rin ang cellphone mo. Hanggang sa dumating ang punto na tapos ang isang buwan, ma-delete naman ang sahod. Nung ma-delete ang sahod mo, pagbigyan ng sahod mo, nandoon pa rin ang pangulit ng pamilya mo. Dahil nainis ka na, ikaw nang hirap doon. Sa kanila puro lang sarap ang pakiramdam. Inupan mo ng cellphone, doon na magsisimula. Ang ano? Yan. Sama ng loob, sisihan. Abroad kasi. Kung nandito ka sana sa Pilipinas, tuloy-tuloy ka namin makakinabakan. Ang nagre-reklamo, asawang lalaki pa. No? Sir, hindi na nagpadala sa akin ang misis ko. Nung tinanong ko si Mrs. Ma'am, bakit parang ganit na ganit si Mr. mo sa'yo? Ikaw pa ang nireklamo. Sir, tamad yan. Walang trabaho, lasing giro. Nagpapadala ako doon sa parents ko bago makarating sa kanya at sa kasana ko. Sino masisipag? Babae o lalaki? Kami both. Babae daw. Paano kami ng mga lalaki? Di ba? Pareho tayo na nandito ngayon. Paano naman ako, di ba? Okay. May sinabi pa ako doon na haliwas doon sa dapat kong babanggitin problema sa labas ng bansa. Di ba wala? Kaya pag uwi ng Pilipinas, nauwi pa sa dimandahan at hiwalayan. Kaya magtatanong ako, si ma'am, ilang taong ka na sa labas ng bansa, ma'am?
6 years. Nung pag-alis mo, may anak ka na, may asawa. Ilan? Ay, ilan. May asawa. Pagbalik mo yun, mayroon kayo pa rin ng asawa mo. Guys, wala nang asawa siya. Kadalasan, wala. Nangyari sa iyo, ma'am. Wala ka nang asawa. September 2004 po, umalis. December 2004 din. Sumama sa iba. Dalawahan naman. Tandaan nyo, sa isang pamilya, ang babae ay nagsisilbing ilaw ng tahanan. Tama? Ang lalaki naman ay haligi ng tahanan. Pag aalis yung ilaw ng tahanan, ang naiwan, haligi ng tahanan. Ano ang gagawin ng haligi ng tahanan? Maganda. Yan ang magandang sagot, ma'am. Kasi ibang mga pilosopo, maghanap ng ilaw. Tama. Ang iba lang, naiwan ang ilaw. Anong hanapin ng, anong gagawin ng ilaw? Maghanap daw ng haligi pa rin dapat. Ano? Dapat both. Kasi pag nawala yan, dapat, pag nawala yan, masisira ang pamilya. Ingat po ha. Ingat po kayo. Kaya pa lang, paalis na kayo, dapat ipagdasal nyo na sa inyong pagbalik ng Pilipinas, buo pa rin kayo ng pamilya nyo. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas na tagumpay? Yes! Thank you. Kaya pag-pray nyo, hindi madali. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Sana po 100% makaalis kayo na tagumpay. Pero kamusta nyo kayo? Nung matapos si Ma'am Sandralel, kamusta naman ang feeling? 100% ba? Naramdaman nyo? Kasi after magpilos, makakaalis na kayo. Tama? Iyan ang nasa batas. Gaya lang, pagdating sa part ko, marami akong itatanong sa inyo at ipaalam sa inyo na ang inyong ginawa ngayon, no? Sinalang mo ang sarili mo sa pagiging buhay OFW, dapat alamin mo ang pinasukan mo. Dapat alam mo ang batas. Alam mo ang batas. Kaya kung magtanong ako, sana yung 100% na naramdaman mo kanina, sana hindi mababawasan. Okay? Dapat buo pa rin, ha? Mayroong mga nurses dito. Nurses. Doctors. Midwife. Thank you, ma'am. Engineers. Meron. Wow, daming engineers. Teachers. Meron. Maraming teachers. Ma'am, you are a teacher. Your profession is education. What is education? Teacher kayo, ma'am. What is education? Education is pagtuturo sa mga bata. Simpleng sagot. Education is a continuous process of learning. Malinaw? Kaya, dapat alamin mo. Okay? Ang problema ko lang pinipili pagdating sa labas ng bansa. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Nandito ako, just in case of emergency. Magtatanong lang. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Yes. Okay. Sana hindi mabawasan yung excitement mo. Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung pangkamay. Thank you. Sino hindi nakapag-sign ng kontrata? Thank you. Sa hindi tumaas ng mga kamay. Okay. No, di ba? May nakapag-sign, merong hindi. Ayon sa batas, ang isang OFW, bago mag-pilos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi ni Ma'am, ha? Bakit hindi wala pa? Hindi ko problema yan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo na 100% ng 20%, ang natira is 80%. Dapat, bago ka magpilos,
nakapag-sign ka na ng kontrata. After pag-sign ng kontrata, magpidos din. After magpidos, dapat ilang araw lang. After magpidos, ilang na ang araw. Dapat pwede ka mag-apply. Kasi bakit? Mula nag-apply ka at nabisahan, 60 to 90 days prior dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon. At dapat wala ka na diyan ngayon sa iyong inuupuan. Sabi ni ba? Oo nga. Hindi na pag-sign ng kontrata. Tapos nandito, pinagpidos kami ngayon. Hindi pa rin nakaalis 10 months na. Ibig sabihin, another 20% po ang magbawas doon sa iyo. Ang natira ay 60%. Dapat kailangan makalis kasi iba niyan kapag bayad ng placement fee na. Di ba? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Sige nga. Sige nga. Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni mo dyan, ha? 1 month salary? Bakit sa atin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, saan lugar? Sige nga, sa Jollibee, sa Cafe, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, Restaurant, or 7-Eleven. Sabi nung 7-Eleven. Yan sabi ni Ma'am Sandra kanina. Sabi kanina doon, sa 7-Eleven kami 50,000 each. Na? Wala sa napaging tunar ko dapat sa loob ng agency. Yeah. Sabi ko, ha? Agency. Ibig sabihin, madali ka kausap, sobrang bait mo. No? Dapat sa loob ng agency. Kung nangyari sa iyo, another 20% ang mababawa sa iyo. Ang natira is 20%. At dapat mayroon pa kulang resibo. Sabi niya ba? Resibo. Hindi wala. Another problem. 20% ang mabawas doon. Ang natira, wala. Tama? Dapat. Ayan. Bakit Mr. Sam? Kasi, magaling naman ako di ba? Alam ko naman lahat Alam mo, pero hindi mo alam, yung nagbiktima ka na ng tinatawag na illegal recruitment. You are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay na kulungan kapag piyansa sa batas niya, no bail. Problema na. Mr. Sam, bakit mo alam? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Hindi lang dito sa Pidos, pati sa labas. Kaya kung bakit ang cellphone ko gumagana kasi hindi ko nahuli sa labas, dito ko sa loob ng Pidos. Dito. Kaya makita ko kung malaking katawan, minsan pinagito. Pag tinuro ng tatlo, sabi ko, wawa naman to. No? Himas ng malamig na rilas, mga ngayat sa pagulong. Ganun ako dati. Pero ngayon tuloy-tuloy pa rin. Ang dami kong subject victims. Ano naman ulit? Magkano? 168,000 para sabi ko, manahimik na muna kayo. Kasi bakit? Huwag nyo na ipakita na galit kayo. Kasi bakit? Mas lalong hindi nyo nakukuha kung may mabawi yung mga pera nyo. 10 months na yun nakalis. Ingat po kayo. Guys, ingat. Kaya kung nangyari man sa inyo ngayon, may nangyari sa inyo sa labas, hindi alam ng agency nyo. I-inform ng inyong agency. Ma'am, sir, biktima pala ako sa labas. Bago nakating sa inyo, paano ba ito? Ginamit pang agency nyo. Sabihin niyo po sa inyong agency ha. Kasi bakit? Wala silang alam. Ginamit ang pangalan ng agency. Pag nahuli din sa labas, yung gumali sa inyo, pwedeng masangkot sa kaso. Yun sa agency. Bakit? Accessories. Oh, the crime. Ayaw po na maulit sa inyo yung nangyari sa 150s OFWs, fresh graduate ng mga nurses, fresh graduate ng mga seafarers na dahil ng 150,000 50,000 bawat isa 150,000 each. No. Pinuntahan ko
Sobrang tapang. I'm retired colonel. Nung kinamayan ko. Colonel. I'm. Ang sinabi ko, I'm. Autonomous reporter. Nag-iba yung aura ng mukha. Sir. Delikado ka. Nung pinaliwanag ko, magaling magpaliwanag. Sabi ko, narinig ko lahat. Colonel, pero lahat ng paliwanag ko mali. Kasi public servant ka tumutulong, pero lumabag ka sa batas. Wala kang recruitment agency. Ang agency mo, ginamit is travel consultancy. Ingat. Pero in short, nakipagtulungan. Natake sa puso. Sabi ko, Colonel, pag namatay ka, iiwan ka namin. Huwag mong gawin kalalanan. Yung OFWs na nagbibot, na nandito ngayon, yan yung reklamo ka. Iiwan ka namin. Sabi sa akin, Mr. Sam, kaya ko to. Si Mrs. kinuha yung santo ninyo, isabit sa liig sa balikat. Sir, in good faith, ibabalik po namin ang pera nila. In good faith, may balik ang pera. Ingat ha. Pagdating sa labas naman sa may problema man, dapat alam din ang inyong agency. I-inform agad ang inyong agency. Pag nag-inform, dapat ipag-usap ng maayos, diplomasya, huwag ipadaan sa init ng ulo. Tama? Agency ninyo, ang i-inform, hindi kahit sino-sino dyan sa labas. Kasi bakit? Ang iba kung saan-saan nakarating ang problema, wala pa rin nangyayari. Nag-close ng agency sa Pilipinas, wala pa rin nangyayari sa problema. Pumunta, tinawagan ang pamilya, pati pamilya kung saan-saan na nakarating, gumastos ng libo-libo, nagsara na lang agency, wala pa rin solusyon ng problema. Nagbabayad sa abogado, magreklamo na, natalo na, nagbabayad pa rin sa abogado. Ha? Iba dito, pag hindi nyo napunta ang inyong agency, may number akong ibibigay sa inyo, linawin ko, 0948-0939-970 at saka 0963-513-5480. Hindi nyo pa rin nakopya. Pwede kayo mag-text o tumawag dyan. Pag nag-text kayo o tumawag dyan, sisiguraduhin mo ikaw yun. Yung cellphone na tinatawagan niyo, grabe yun. Madiditi ka kung nagsinungaling ko o nagluloko ka lang, hindi malupit ang cellphone nun. No? Malupit lang. Madiditi ka kung totoo ang sinasabi mo. I-inform. Pag i-inform nyo, siya po ang pupunta sa inyong agency, yung may hawak ng cellphone yan. Siya po ang katok sa inyong agency, pag-iusapan ng maayos, no? Diplomatic way. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema. Nasa halip ng isang problema, ipaubaya sa matagal ng proseso. No? Ito. No? Dito mabilisan at libre ang servisyo. Ayos pa? Gusto nyo malaman kung sino ang aksyon ng problema. Walang iba. Kung hindi, ako. Nakita niyo yung personal. Ha? Kanina may pumutang na dyan. Wala mang number ko. Pumutang, may nang tulong. Pinapahanap sa aking agency, hindi ko matris. Kasi, picture-picture lang siya dyan, amipa. Wala namang numero. Diba?